Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong linggo ding yaon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayon na tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam ng mga bagay na katatapos pa lamang mangyari roon." Anong mga bagay, tanong niya? At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propeta makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng mga aming mga punong serdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay at siya ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming makapagpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan. 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito at nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga baing kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila matagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsasabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilas sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, ano't hindi nyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasaad sa kautusan tungkol sa kanyang sarili, simula kay Moises, sa aklat ni Moises, hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan, at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad, ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog ng araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos at pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus, subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila, "Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo kinakausap sa daan." At ipinaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila, nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nakatipon ng 11 at ibang mga kasama nilang nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating kwento'y kwento ng paglalakbay. Nagsimula sa pagkabigo, pagkasawing palad at kalungkutan. Kaya mula sa Jerusalem, ito'y kanilang tinalikuran sapagkat ang Jerusalem sa kanila ay simbolo ng pagkamatay ng kanilang inaasahan. Sino yun? Si Jesus. Inaasahan ng mga taong siya'y magpapalaya sa bayang Israel. Subalit ang taong itong si Jesus ay pinatay. At kaalinsabay noon ay ang pagkamatay ng kanilang pag-asa na nagdulot ng kalungkutan, nagdulot ng kabiguan, kaya't mabuti pang bumalik na lamang
sa dati nilang buhay. Ito ang kaisipan ni Cleopas at ng kanyang kasama habang tinatalikuran nila ang Jerusalem. They are filled with defeat and sadness and loss of hope. They want to go back on the ordinary way of life. Sa ating buhay, we have certain expectations of God. And sometimes, or most of the time, our expectations are not met. And every time that is happening to us, we are so much disappointed. Others even turned their back against God and never attended any celebration because this God is not someone who is dependable. Kaya maraming mga Katoliko, tinatalikuran ng Diyos. Lumalayo sa Diyos at hindi na bumabalik pa sa Diyos sapagkat ang Diyos ay waring kabiguan para sa kanila. But did Jesus turn away from these disappointed followers or disciples? No. Even though Cleopas and companion turned away from him, Jesus continued to journey with them. And that is the first point. Every time we turn away from God, God never abandoned us. He continued to journey with us. Talikuran man natin ng Diyos, hindi niya tayo tatalikuran at itatatwa. Patuloy siyang makikilakbay sa atin at handa siyang makinig sa kwento ng ating kalungkutan, lumbay, at pagkasira ng kalooban. At yun ang ginawa ni Jesus. Jesus asked question. Though he knows everything about it, he allowed Cleopas and company to ventilate whatever is in their heart, and Jesus is willing to listen to them. Because they are filled of themselves, Jesus allowed them to ventilate, to retell their story, to empty themselves of the load of sadness and frustration in their hearts. At yun po ang katbutihan ng ating Diyos. Handa siyang makinig sa saloobin natin, sa ating mga hinagpis, maging mga panaghoy sa buhay. Handa niya lahat itong pakinggan. Bakit? Upang kapag naramdaman nating may Diyos na nakikinig, tayo na may tatahimik din para makinig sa kanyang tinig. And that is what happened along the road. Jesus explained to them the Word of God, starting from Moses down to the prophet. And they are able to listen, explaining that everything needs to happen so that the glory of God might be realized in their lives. Di ba psychology yun? Once you felt you are heard, the more you are also intent to listen. But once you are neglected and not giving attention at all, you will not also pay attention to that person. That's why Jesus starts and begins by listening. Once they felt that they are heard and Jesus were able to empathize to them, ang dalawang alagad handang makinig sa pagpapaliwanag ni Jesus tungkol sa kanyang sarili. At sa kanilang pakikinig, hindi naman nawala ang pighati ng kalooban. Ano ang naganap? Nakasumpong sila ng panibagong kahulugan.
The pain remains and stays. But through the Word of God, they were able to find meaning of the death of our Lord Jesus Christ. And that is the power of the Word of God. Hindi lang sila nakasumpong ng kahulugan, sila ang nagbigay ng kahulugan sa naganap na kamatayan ni Jesus doon sa Jerusalem. At yun po ang biyaya ng salita ng Diyos. May panibagong pagtingin, may panibagong pag-iisip ang ibinubukas ni Jesus. Na hindi nangyari ito dahil sa kawalan. Ito'y naganap upang ang kalwalhatian ng Diyos ay magkaroon ng kaganapan in our life. That is what God would like to tell to us. We remain to be in pain. We remain to be hurt, filled with disappointment in our lives. But once we listen to God's Word, a new perspective, a new point of view are being opened in order for us to find purpose and meaning of everything that we are confronted with. Kami ho ay merong online formation program na iniaalok sa kaparian. At ang topic namin this next month is about loneliness in the ministry. Kalungkutan sa pagiging pari. And one of the reason of loneliness is the lack of purpose and meaning on what we are doing. Sa buhay daw natin, pumapasok ang kalungkutan kapag hindi tayo nakasusumpong ng kabuluhan at kahulugan sa ating ginagawa sa buhay. But when we pray and contemplate on all the tasks that God has entrusted to us, it might be hard and difficult at all. But once we find meaning on it, we are willing to endure, and we were able to conquer it because we know this is the way God wants us to live. Kaya isa daw ho sa pinagmumulan ng kalungkutan ay ang kawalan ng kabuluhan sa buhay. Ano ang ginawa ni Jesus? Iminulat niya ang kalungkutan ng dalawang alagad sa isang mas mataas na kamalayan na dapat mangyari ito upang ang kalwalhatian ng Diyos ay mabatid at makamit nila sa kanyang buhay. Kaya ano ang nangyari nang si Jesus ay waring maglalakad pa? Now, they are no longer preoccupied of themselves. They look upon the need of Jesus by inviting Him, stay with us. Manatili ka sa piling namin. At ito'y tinugon ni Jesus. Kailan higit na nabukadkad ang kanilang kamalayan sa presensya ni Jesus na muling nabuhay? Nang habang sila'y kumakain at naghahati ng tinapay, nakilala nilang lubos si Jesus na muling nabuhay. And upon recalling everything that happened and transpired, they were able to conclude, were not our hearts are burning inside us. Nag-aalab ang ating puso, kaya pala, ito'y si Jesus. Ang puso nila'y nag-aalab dahil sa paghahati-hati ng tinapay at pagpapaliwanag ni Jesus tungkol sa mabuting balita ng Diyos. Ano ang naganap? From resignation, they are now able to proclaim what they have seen and what they have heard.
And look at the conversion from sadness to joy, from defeat to victory, from resignation towards proclamation. Tumayo agad sila at bumalik sa Jerusalem para ang kanilang narinig, nasaksihan ay maipahayag din nila sa kanilang mga kasamahan. Di po ba yan din ang banal na misa? Sa misa, pinaghahatian natin ang salita ng Diyos. Sa banal na misa, naghahati tayo ng katawan at dugo ni Jesus. Hopefully, if we actively participate on the Eucharistic meal, just like the two disciples, we could declare, were not our hearts are burning inside us, that every Eucharistic meal that we participate, if we put our whole consciousness in it, higit na magpapaalab ito sa ating puso. Naroon pa rin ang kalungkutan, naroon pa rin ang mga pagkabigo at kapighati sa buhay. Pero dahil sa salita ng Diyos at sa hapag ng pagsasaluhang banal na katawan at dugo ni Jesus, tayo'y titindig at sa pagtatapos ng pagdiriwang, we do not resign, but rather brave enough to proclaim the good news of the Lord, that we are not able only to hear, but able to experience the loving presence of God in our lives, and it empower us and give us great motivation to go on in the place of work, within our family, in our community, and even in our own church. Ang misa ay pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang misa ay pagbabahagi sa katawan ni Jesus. Sana'y magbigay ito ng lakas sa atin para tumindig at manindigan tungkol sa ating pananampalataya at maipahayag ito sa sanlibutan upang ang mga taong nababalot din ng dilim ay mabahagi na natin ng liwanag na tinanggap natin sa bawat misang ating dinadaluhan. Kaya ang Diyos patuloy na nakikilakbay sa ating buhay. Hari nawa, sa bawat pagdalo natin ng misa, muli tayong pinasisigla at nakasusumpong ng kahulugan sa ating mga hinaharap na hamon ng buhay at nais nating makisangkot para ipahayag, mabuti ang Diyos, tunay siyang muling nabuhay. Kapag ganito ang ating disposisyon, tayo ngayon ang buhay na katawan ni Jesus, na handa ring makilakbay sa mga taong dumaranas ng kabiguan, pagkasawi, kalungkutan, dahilan sa mga suliraning pinagdadaanan sa araw-araw. We now become the living presence of Christ every time we encounter Him in the Eucharist, and we are willing to partake in His loving presence, journeying with other people, especially to those who are fearful, those who are disappointed, those are losing hope. Sana tayo po ang maging buhay na saksi ng Diyos na muling nabuhay. Muli po, paalala sa atin, ang ating kumpilan ng parokya ay gagawin on May 16 at 7:30 a.m. Yung mga nais pong magkakumpil na bata, 12 taong gulang pataas, ay nagkakaroon po ng catechetical instruction every Saturday sa St. Joseph College. Pakidala po ang inyong baptismal certificate. Lastly, as a takeaway from the readings, ang Diyos laging nakikilakbay sa atin. Lalo tigit sa panahon ng kabiguan. What we need to do is to open our consciousness in the presence of God journeying with us. Secondly, the pain and frustration remains.
But if we have the Word of God with us, we will find a different meaning by looking at a different perspective according to God's Word. And lastly, sana po sa pagdadalo natin ng misa, kung talagang busilak ang ating puso, nag-aalab din ang ating sariling kalooban. Tulad ng dalawang alagad, where not our hearts are burning inside us. Sa bawat misa, hindi natatapos sa pagdiriwang. Pinag-aalab nito ang ating puso para ibahagi natin ang karanasan kay Jesus na muling nabuhay. Kaya po ang pagnal na misa ay walang katapusan. Sa halip, ito'y nagpapatuloy sa ating pagsasabuhay. Sumainyo ang Panginoon At at sumairin. pagpalain kayo ng dakilang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eucharistia. Humayo kayo't ang Diyos at kapwa'y mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.